Magandang umaga mga boss. Continuation to sa video na ginawa natin kahapon noong nag-harvest tayo ng mga luya. No, sad to say, naunahan tayo ng mga magnanakaw. No? Nanakaw yung mga tanim natin. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ko inani agad noong December. So anong buwan na ngayon? April na. So naunahan tayo. May mga naiwan pa naman, may mga natira pa naman. Hindi nila inubos gawa ng maliliit na. Expectation natin na umaani natin, ma-harvest natin is mga 10 sako. Sana, no? 10 sako mahigit. Dahil yung binhi natin, marami yung binhi natin. So, kaya lang, naunahan tayo. So, yung naani natin, nung pagpunta natin doon, ito na lang. No? Siguro kung i-compress to, mahigit 1 sako dito, malaki. Yan, tsaka yun. Tsaka maliliit na yung mga natira. Dahil siyempre, yung mga magnanakaw naman, pipiliin nila yung mga malalaki. Kasi, kung mahuli sila, pareho lang ang penalty, no? Kukunti kukunin o marami, pag nahuli, pareho lang ang penalty. So, kinukuha nila yung mga malalaki. Saka yung mga maliit din naman kasi, mahirap ibenta yan. So, kinuha ko na lang din para magiging binhi ko, magtanim ako ngayong taon para may ma-harvest din tayo sa sunod na taon, no? Sayang din naman yung kasi yung panahon, hindi naman kasi masyadong alagain ang luya pag tinanim mo, no? 2 bisis mo lang lilinisan, okay na siya, basta makatubo na siya, dire-diretso na yan. So sayang, no? Kahit maliliit na ang natira, hinarvest pa rin namin para pangbinhi na lang, no? Sayang, gato na lang mga natira. Mga ganito na lang kalaki. May mga maliliit pa rin dito, may mga maliliit pa dito, kinuha na lang namin din para magiging binhi. Ito, pangbinhi na lang din to, kasi kukunti na lang ito na lang no? Sayang. So shout out sa mga nanguha doon, no? Magbago naman kayo. Kasi ang hirap kaya magtanim, no? Tapos di mo pakinabangan, iba yung makinabang. So kawawa naman kami mga naghirap. Tapos wala kayong maaani, no? Kala pa naman namin magkapira tayo kasi maganda yung bintahan sa market ngayon, no? Naglalaro ng 100 pataas ang kilo, no? Bawat kilo. So sayang, ito kukunti lang nito, mga 1 kilo na. Kaya lang, yun nga, naunahan tayo, no? So sige lang. Magbago na sana kayo. Sige, yung iba, ito gagawin na lang natin tong binhi. So, gagawa ko ng separate na video kung paano ang proseso sa pagtanim. Sa paraan namin, dito sa amin. Kasi sa iba't ibang lugar, may kanya-kanyang paraan kung paano nila itanim yung luya. Sa amin, may paraan din kami kung paano, no? Gagawa ako ng video para sa mga baguhan na gusto rin magtanim. So, abangan nyo yung gagawin ko na step by step para makapagtanim din kayo. Kasi alam nyo, ang luya, pag nagtanim ka, halos dodoble siya ng 10 bisis. Kasi ito lang, kita mo to. Gaganito lang kalaki yung tatanim mo. Gaganito lang. Basta may mata lang siya. Ito kasi yung tumutubo Pagka tumubo siya, lalo na pagka maganda yung lupa na pagtaniman mo, nasubukan ko na yun. Isang puno, aabot siya ng halos 1 kilo. Imagine, ganito lang kalaki. Tapos pag napunta siya sa magandang lupa, abot siya ng halos, yung nasubukan ko lang halos 1 kilo, yung isang puno, no? So ito, dodoble ito ng ilang bisis kasi aabot siya ng halos 1 kilo pagka magandang lupa. So maganda talaga magtanim ng luya pagka maganda rin yung nakaraan kasi nagtanim kami kaya na hindi namin na-harvest agad dahil napakamura ng presyo sa merkado. Kung harvestin namin tapos magbabayad pa kami ng magdadala ng produkto galing sa bukid hanggang dito. So gagastos kami ng 6 pesos 1 kilo. Ang kilo lang noon nung
panahon ng harvesting is 13 pesos. So imagine kung magkano na lang sa amin noon. O hanggang dito lang yun, tapos mamasahe pa kami papuntang bayan. So halos wala na kaming kikitain, kaya hindi namin hinarbis. Nito mga nakaraang buwan, nagmahal na pala, hindi namin alam. Yun, nabalitaan namin na mahal na, pumunta kami kahapon doon. Kaya lang, naunahan kami, no? Yung mga malalaki, wala na talaga. Yung mga naiwan, mga ganito na lang, oh. Ganito. Liliit. Pero, magagamit pa naman to. Kaya lang, pag bininta mo to, mahirapan kang maibinta dahil maliliit siya. No? Reject na to eh. Para sa kanila, reject na to. Pero, kinuha pa rin namin para magiging binhi. Ito yung gagawin nating binhi para makapagtanim tayo ngayong taon. Sige, yun lang. Abangan nyo yung separate video nito kung paano magtanim ng loya. Step by step gawin natin. Sige, hanggang sa sunod natin na video.